Pray sa gabing ito ay nawa ay patuloy tayong pagpalain at gabayan ng ating Panginoon sa ating payak na pagpapahalaga sa ating mga buhay paglilingkod. So ang talata po nga po natin pong babasahin ay talata na rin po na binanggit ng ating bishop. At ito po yung sa Hebreo chapter 13 verse 17, it says that, "Pasakop kayo sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos. Ukol diyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo." So, nawa ay pinagpala po tayo sa pagkabasa po ng salita ng Diyos. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin sa oras na ito. Bagamat payak yung salita na amin po nabasa at mapapakinggan, nawa ay magdala ito sa amin ng malaking pagpapala sa aming bawat isa na naririto ngayon, sa aming mga paglilingkod, O Diyos, bilang pagpapasakop sa mga namumuno sa amin. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo't basbasan at pangunahan mo kami sa gabing ito. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Ayan, so isa pong talata na kung saan ito po ay patuloy na ginagamit. Kahit po sa mga literal na mga tagapamuno ay ginagamit po natin ito. Nung panahon po na kami ay nasa grassroots o nasa mga barangay nagtuturo, ay lagi po naming pinapangaral ang Hebreo chapter 13 verse 17 na kung saan magpasakop tayo sa mga namamahala sa atin. So mahalaga po yung pagpapasakop sapagkat sabi nga kapag hindi natin ginawa ang magpasakop, magkakaroon ng kapighatian ng mga tagapamuno sa atin. So, bakit po? So, bilang tagapamuno, malaki po ang pananagutan ng mga tagapamuno. So, kayo din ay namumuno, kaya malaki ang pananagutan nyo kapag hindi nyo naturoan ng maayos yung inyong pinamumunuan. So, sabi po dito, to be called a worker in God's house is not a title. Ayan, it is a trust. So sabi dito, ang tawaging manggagawa sa bahay ng Diyos ay hindi isang titulo, kundi ito ay isang tiwala. So ibig sabihin, napakapalad po tayo. Napakapalad natin na tayong lahat ay manggagawa sa gawain ng Diyos. Sapagkat hindi po ito titulo. Amen po ba? Ito po ay isang tiwala. The same God who numbered the stars has numbered you among the builders of His local assembly. So sabi dito, ang parehong Diyos na nagbilang sa mga bituin ay nagbilang sa iyo sa mga tagapagtayo ng kanyang lokal na kapulungan. So ibig sabihin, walang iba, kahit nasabihin pa na leader natin yung nagtatag sa atin o nag-assign sa atin, pero lagi nating tatandaan, sabi nga, kung paano na ang Panginoon, siya yung nagbilang ng mga bituin sa kalangitan, siya rin yung nagbilang sa atin sa mga tagapagturo. Ibig sabihin, siya rin yung nagsama sa atin bilang mga tagapagturo sa kanyang lokal na kapulungan. Amen. May nakunawahan po ba tayo doon? And then, sabi dito, do not treat the assignment lightly. So, ibig sabihin, huwag daw po nating baliwalain yung pagtakda sa atin. Amen. Hello. Sapagkat, dahil itinakda tayo, ibig sabihin, mayroon tayong pananagutan, mayroon tayong gagawin. Huwag mo itong tawaging walang kwenta. So, as a leader, so wag nating tingnan yung ating mga ginagawa na walang kwenta. Amen po ba? So, lagi nating tatandaan, ulitin ko, ang matawag tayong manggagawa sa bahay ng Diyos, hindi titulo ito, kundi isang tiwala. Kaya ka tinawag na manggagawa dahil may tiwala sa iyo ang Panginoon, may tiwala ang Panginoon sa atin, at mayroon tayong kakayanan
na gawin kung ano yung itinakda na gawin niya para sa atin. Amen po. Yan. So, sabi nga, walang ibang nagtatag sa atin. Ganon din, ang Diyos pa rin na nagbilang ng mga bituin, siya rin yung nagbilang sa atin sa mga tagapagtayo ng kanyang lokal na kapulungan. Siya yung naglagay sa atin doon. Amen. Kung paano na siya yung nagbibilang ng mga bituin, kasama doon sa kanyang mga nilalang, tayo, siya din yung naglagay sa atin upang tumayo sa mga kinalalagyan natin ngayon ng mga iglesia. Amen po. Sa mga outreaches, sa ating sa mga itinalaga ng Panginoon para sa atin. God designs for man. So ano ba yung disenyo sa atin ng Panginoon bilang tao? Na di naman lingid po sa atin from the beginning is that sa Genesis 2:18, in the Garden of Eden, God declared it is not good for a man to be alone. So ito yung dinisenyo sa atin ng Diyos na kumbaga hindi tayo naka-design na tayo ay mga nag-iisa. Amen po. So even in a perfect environment, God designed us to be better, healthier, and stronger together. So kahit daw perpekto na nakapaligiran, tayo ay dinisenyo pa rin ng Panginoon upang maging maayos, mabuti, malusog, at malakas na nagsasama-sama. Amen po ba? Hello. Sa early church naman, ang believers sa Jerusalem, sila naman nag-devote nila yung kanilang mga sarili sa pagsama-sama, pagtitipon. In fact, they are breaking bread in prayer. So, 'di ba doon sa Acts 2:42, kung sabi nga kung doon sa lumang tipan, sinabi ng Panginoon talaga nung pagkadesenyo sa atin, hindi sa atin pwede yung tayo yung mga nag-iisa. So, dapat mayroon tayong mga kasama. Kaya siya nagdesenyo sa atin upang tayo maging mabuti, maging malulusog, at maging malakas na nagsasama-sama. Amen. So, ganun din po sa kasalukuyan, yung sa gawa na, di ba, na lahat ng mga mananampalataya lagi nagsasama-sama at nagpira-piraso ng tinapay at nananalangin. So, sa tingin nyo, nagagawa po ba natin yun? Amen. So, nagagawa natin. Sa Biblia, sabi nga, kahit na yung mga dakilang mga panauhin sa Biblia, ay sila man din ay talagang pinili din ng Panginoon. Amen. So, at sila ay talagang madiin din sila na umasa na mayroon din na nagtuturo sa kanila, may mentor din sila, may partners din sila, at mayroon na correctors. Pag sinabing correctors, yung na tagapagtuwid. Amen po ba? The danger when we are alone is that there is no one to pick us up when we fail. So, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mag-isa sapagkat sabi nga ng Panginoon, original na dinisenyo tayo na mayroon tayong kasama. Amen. So, dapat may danger kapag tayo nag-iisa. Amen po ba? Yung iba hindi nakikipag-isa. Yung iba, galaw lang ng galaw, hindi naman nakikipag-isa. Amen po ba? So, gumagalaw, nagtatrabaho, humahayo, pero hindi naman nakikipag-isa. Wala sa pagpapamentor, wala sa pagpakorek, at wala din sa fellowship. Amen po ba? So, dapat nakaka-relate tayo dito. May danger din po ito. Sabi nga, walang tutulong sa iyo kapag ikaw ay bumagsak. Walang magpapainit kapag ang buhay natin ay nanlamig tayo sa Panginoon. Kasi hindi naman siya nakikipag-isa. Amen po ba? Nakarelate ba tayo doon? Depend us when we are under attack. So walang didepende sa atin kung tayo'y mga inuusig o inaatake. Sa paglilingkod sa labas, hindi natin maiwasan yung mga na-encounter natin na mga mapagmataas na tao. Amen po ba? So, may mga pagkakataon na tayo ay, di ba na-encounter nyo dun sa yung anak niya, bina-Bible study, ang sabi ng tatay niya,
tinuruan na niya daw yun ever since na siya ay maliit pa. Amen. So, ayun niya, ipa-Bible study. Pag time na may nagba-Bible study dun sa anak niya, lumalabas siya at inuutusan niya yung anak niya. At ito namang anak niya ay sunod-sunuran. Gusto ng puso niya, pero mayroong pumipigil. So, kung bakit na tayo may mga magkakasama at pinalulusog tayo dahil may magga-guide sa atin kapag hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Amen. So, hindi na nga rin nagtatanong ngayon kung ano yung gagawin. Basta na lang lumalakad na wala man lang na, no? O nga, nandun nga po yung na nagchat-chat. Minsan nagchat-chat after na. Pero iba pa rin yung nakikisalamuha, nakikisama. Amen po ba? Manalangin ka mag-isa. Pag nananalangin, nag-iisa. Pag humahayo, nag-iisa. Hindi nakikipag-isa. Nakikipag-isa lang sa celebration, congregational na service. So, hindi po maganda 'yun para sa atin kapag tayo ay nag-iisa na. So, kapag may kasama tayo, mayroong nagpapaalala, may nagko-correct sa atin kapag tayo na nagkakamali. Kaya 'yun po yung pagkadesenyo sa atin ng Panginoon na hindi dapat tayo nag-iisa. A leader needs a leader. So, ang tagapanguna, kailangan din niya ng tagapanguna. Amen po ba? Maging ang guro, kailangan niya rin ng guro, ng tagapagturo. Ang pastor ay nangailangan din niya ng magpastor sa kanya. Ang propeta ay nangailangan din niya ng propeta. Kasi ano yung ibababa na ano yung kanyang ipoprophesize kung walang magpoprophesize sa kanya. Amen? So, everyone who is growing in God needs someone who can tell them you are wrong. So, bawat isa daw po sa atin na lumalago sa Panginoon, nangangailangan ng isang body or isang tao na magsasabi sa kanya, mali ka. Yung bang kumbaga sa maliban sa Holy Spirit, ay mayroon pang nag-guide sa atin, nagtuturo sa atin without being afraid of them. So, lahat tayo. So, katulad nyo, mayroong nag-guide, may nagko-correct. May nagsasabi kung tama ba o mali yung inyong mga ginagawa. So, yun yung papel namin sa buhay nyo. So, sabi nga, kung si Moses, kinailangan niya si Jethro, amen. And David, kinailangan niya din si Nathan. So, if Paul needed Barnabas and Luke, so, di ba si Pablo, kinailangan niya rin si Bernabe, at saka si Lucas. Who are we to think we do not need someone to correct and guide us? Kung sila na mga dakilang mga karakter sa Biblia ay nangailangan ng kasama, sino ba tayo para mag-isip na hindi natin kailangan ang isa't isa para mayroong mag-correct, para mayroong magpatnubay sa atin. When leaders or believers try to walk alone and refuse correction, they surround themselves with yes people. This often leads to spiritual or moral failure. Kapag daw ang isang tagapanguna or mananampalataya ay sinubukan niya na lumakad na mag-isa at hindi siya tumatanggap ng pagtutuwid at nakapaligid sa kanyang sarili ay yung mga tao na pag sinabing yes people, ito yung mga tao na mapag-udyok. Amen po ba? Ito po ay magdadala sa isang leader o isang mananampalataya, maglilid ito sa kanyang kabiguan, spiritual na kabiguan. Real correction isn't about tearing you down. It is about protecting you and helping you grow. So yung totoo, yung tunay na pagkukorek, hindi ito'y nangangahulugan na ikaw ay tatagpasin. Amen po ba? Ito ay patungkol sa pagtulong sa atin para tayo ay lumago. Si Jethro, yung advice ni Jethro, yun ang nakapagligtas kay Moses na sa pagka-burnout ng kanyang utak. Amen po ba? Si Nathan, sa yung kanyang confrontation kay David, ito yung na nagtulak para maging totoo, magkaroon ng repentance.
si David nung siya'y nagkasala sa 2 Samuel chapter 12. Amen. So mahalaga po na mayroon po nangunguna sa atin, may nag-guide sa atin. Pag sinabi sa atin na nagkamali tayo, hindi ito dahil sa gusto ng leader mo na ikaw ay tagpasin, paluin, bagkos, ito ay magdadala sa atin para tayo ay maitama at magabayan. Amen. Kaya lagi nating tatandaan, tandaan ang Hebrews 13:17. Naulitin ko po na patuloy tayong magpasakop sa mga namamahala sa atin dahil sila bilang pastor nyo, bilang leader nyo, may pananagutan na mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol dyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. So, laging po nating tatandaan. Palala ko po doon po sa mga nasa ilalim po namin. Kung mayroon po tayong mga concern, nandiyan naman po, open book tayo. Pwede kayong mag-approach, lumapit, kung ano yung mga nararapat. Kapag mayroon naman pong problema sa mga outreaches, hanggat kaya nyo pong resolbahan, iresolbahan nyo doon sa outreaches. Kapag hindi naman, pwede naman nyo pong iakyat dito sa main. Kasi nga po, tagapanguna na nga po kayo. Amen. So, lagi nating tatandaan, kaya kayo iniligay dyan ng Panginoon, hindi para mahayag yung inyong titulo, kundi may tiwala sa inyo ang Diyos. Amen po ba? Alam niyo po ba, napakaganda po ng quotes na ito, na talagang ikinotes ko kasi napakaganda eh. Yung tawagin tayo bilang isang manggagawa ng Diyos sa kanyang ubasan, hindi ito isang titulo. So kahit na mayroong mga titulo na, kami may titulo na rin kayo as a senior leader, as yung nasa loob na, kumbaga kayo na yung mga haligi, pero hindi yun talaga, sa katotohanan, sa harapan ng Panginoon, hindi talaga yan ang titulo nyo, kundi yung tiwala. Kaya kayo tinawag ng Panginoon na maging manggagawa dahil may tiwala si Lord sa inyo. Ganon din kami. Kung bakit kami tinawag ng Diyos, because it is not a title but a trust. Kaya sabi nga, the same God who numbered the stars has numbered you among the builders of His local assembly. So do not treat the assignment lightly. Yan. So sabi nga dito yung takdang aralin. Wag natin na sabihin na o baliwalain yung pagtakda sa atin ng Diyos. Amen. So yung pag-assign sa atin ng Panginoon dahil hindi yan para magkaroon lamang tayo ng titulo, kundi dahil sa tiwala sa atin ng Panginoon. Amen. So nawa ay mayroon po tayong natutunan. Praise God. So napakabuti ng Diyos. Nawa ay patuloy tayong magpalakasan, patuloy tayo na mag-aralan kung hanggat maaari ay kailangan. Alam niyo po, sabi totoo po yun na bago po minamaterialize yung ganito po na fellowship natin, ay mayroon pong mga preparation na ginagawa tayo upang mapangyari itong ating mga gawain na ginagawa natin bilang isang bahagi ng isang tinatawag na church or born again Christian church. Salamat sa Diyos at minsan pa, Panginoon, maraming salamat for giving us this wisdom, O God, na maihayag namin, Panginoon, ang salita mo. Patuloy mo kaming patatagin, palakasin na anuman ang aming mga pinagdadaanan, ikaw pa rin ang aming pararangalan. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtiwala mo po sa amin. Bagamat mayroon kami mga titulo, kinikilala namin na malaking pagtitiwala mo sa amin at maganapan namin ito, Panginoon, bilang pagsunod namin, pagpapasakop namin sa iyong authority. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito. Marapat lamang na imabalik namin sa iyo ang kapurihan, kalutihan, karangalan at pasasalamat sa pamamagitan ng anak na si Jesus. Amen. Amen.